Hey guys, what's up? It's me, Kuya J. You are watching Kuya J TV. So for today's video guys, pag-uusapan natin itong tungkol sa pag-aahit. Ayan, syempre guys, nag-research tayo. Meron tayong application na pinuntahan para itanong kung meron ba itong bad effects or good effects sa ating katawan. Ayan, so syempre may idea na rin naman kayo kung ano pag-uusapan natin ngayon, no? Kasi guys, alam niyo kung bakit naisip ko itong topic nito kasi marami pong mga gumagawa nito. Lalaki, babae, matanda, dalaga, may asawa, or kung sino pa. Marami po ang gumagawa na nag-aahit ng kanilang buhok doon sa kanilang private parts. So, ang question kasi ngayon is nakakabuti ba yung pag-aahit ng mga buhok na yun doon sa ating mga private parts? Ayan. So, syempre guys, nag-research ako at ito na nga yung sagot. Ang pag-aahit ng buhok sa paligid ng ari o yung tinatawag guys na pubic hair ay personal na desisyon. Ayan. At may mga benepisyo at posibleng panganib na dapat isaalang-alang. Narito ang ilan. Ayan, ito yung mga mga posibleng benepisyo ng pag-aahit doon ng buhok sa mga private parts na yon. Okay. Number 1, kalinisang personal. Ayan, mas madaling mapanatili ang kalinisan sa paligid ng ari, lalo na kung mas kunti ang buhok. Ayan. Number 2, mas komportableng pakiramdam. Aba, lalo na sa mga taong naiinitan o naiirita sa pagkakaroon ng buhok. Ayan. So, syempre yung iba naman, okay lang naman siguro sa kanila na hindi tinatanggal yon, or kung, di ba, kung hindi naman masyadong, marami, or yung parang sa tinatawag lang na yung mga balahibong pusa lang. So, bakit pa nga aalisin, di ba? So, hindi naman siguro nakakairita yung mga ganun. Ito pa, number 3 guys, estetikong layunin. Ayan, mas gusto ng ilan ang hitsura o pakiramdam kapag wala o manipis ang buhok. Totoo ba yun guys, ha? Sa mga babae dyan, sa mga lalaki dyan nanood ng ating video. Totoo ba yun, ha? Number 4, mas mabuting access sa ilang medical na treatment. Halimbawa, kapag kailangan ng operasyon o check-up sa bahaging iyon. Ayun, yung pala yung mga posibleng benepisyo ng pag-aahit. Ayan, ito, posibleng panganib o disbentahe, ay mga disadvantage guys, no. Number 1, pangangate o iritasyon, lalo na kapag tumutubo muli ang buhok. Sino nakaranas nun? Yung pagka tinanggal mo na, tapos mga ilang days, ilang linggo, syempre tutubo na yon, nangangate. Sino nakakaranas nun? Ayan. Number 2, pagsusugat. Ayan. Maari kang masugatan kung di maingat sa paggamit ng blade o shaver. Ayan, ano bang brand ng mga blade ang ginagamit nyo o yung mga shaver dyan guys? Ano bang mga brand ang ginagamit nyo? Ayan, dapat pagka ginagamit nyo yun, iingatan nyo rin kasi baka mamaya, imbis na isa lang yung hiwa, ay maging tatlo na yung hiwa. Ayan, di ba? Number 3, mas mataas na tsansa ng impeksyon. Ang pag-aahit ay maaaring magdulot ng microcuts kung saan maaaring pumasok ang bakterya. Ayan na nga, pagka halimbawa hindi mo sinasadyang na nasugatan ka or na-blade mo yung private na yon, ay pwedeng magkaroon or mapasukan ng mga bakterya. Ayan, number 4, ingrown hair. Hindi ako familiar dito, no. Nangyayari kapag baluktot ang tubo ng buhok, ng bagong buhok, papaloob ng balat. Parang hindi pa ako nakakita ng ganun, or kahit sa akin wala pang ganung mga pangyayari, no. Ingrown hair, ayan, nangyayari kapag baluktot ang tubo ng bagong buhok, papaloob sa balat. Ayan. Number 5, proteksyon ng buhok. Ayan, ang pubic hair ay may natural na gamit gaya ng proteksyon laban sa friction at mga dumi o bakterya. Ayan po yung mga posibleng panganib or disadvantage. Ayan. So, number 5. Ayan, ito pala. Tips kung mag-aahit ka. Ayan. Ito na guys, bibigyan ko kayo ng tips. Kung halimbawa, nagagawin mo to or kumbaga curious ka na kailangan ko bang gawin to or hindi. So, ito yung mga tips. Okay. Gumamit ng malinis at matalim na pang-ahit. Ayan, dapat yung ginagamit natin ay bago. Pag halimbawa na first time mo na magtanggal ng balahibo doon. Ayan, number 2, mag-ahit sa direksyon ng tubo
ng buhok para maiwasan ang ingrown. Ayan, ang ibig niyang sabihin dito guys, no, kung halimbawa napadapa yun, dapat yung shaver mo o yung blade mo ay pababa din, or ang ano niya, ang shave niya is pasunod kung ano yung posisyon nung buhok. Ayan, hindi yung pabangga. Halimbawa, yung buhok pababa, tapos sisimulan mo naman yung ahit pababa, pataas. Ayan, masakit yun. Ayan, number 3, huwag magmadali. Ayan, huwag daw magmadali, guys. Ayan, sa mga, syempre, pagka papasok ka na sa trabaho, or ang tanong, tuwing kailan nyo ba tinatanggal to? Syempre naman siguro, hindi yung, halimbawa may pasok ka, di ba? Hindi mo naman siguro kailangan gawin yun. Syempre, binibigyan to ng time para sa pagtatanggal nito or pag-shave nga. Huwag magmadali. Ayan. Number 4, gumamit ng mild na sabon o shaving gel. Ayan, sino mayroong mga shaving gel dyan? Pakisabi nga nung brand guys, comment nyo. Ayan, baka malay nyo naman, yung iba naghahanap dyan, diba? Ayan. Saan tayo? Number 5, ayan. Banlawan ng maigi at panatilihing malinis ang paligid pagkatapos. Ayan, sarap siguro sa pakiramdam ng gano'n na pagkahalimbawa malinis na at maayos na yung itsura niya. Ayan, banlawan daw ng maigi. O wag niyo pa ring mamadaliin na halimbawa natapos niyo na yun, linisin ng maayos para hindi magka-infection. Ayan, so yan po yung mga tips kung mag-aahit ka. Ayan. So dito meron siyang conclusion. Sabi niya dito, nakakabuti ito kung tama ang paraan at kung komportable ka, pero hindi rin masama kung hindi ka mag-aahit. Ayan. So optional naman pala ito, guys. So hindi naman nire-required na tanggalin mo 'yon kasi nga nakakatulong din 'yon to protect your private parts doon sa mga bakterya na pwedeng pumasok. Ayan. Sabi niya dito, natural at normal ang pubic hair. Ayan. Ang mahalaga ay ang kalinisan at personal na kaginhawaan. Ayan. So, kung sa palagay mo kailangan mong tanggalin or okay lang sa'yo na meron yun, it's up to you. Okay, walang problema yun. Kung ang sensitibong balat, kung may sensitibong balat ka o may concern sa kalusugan ng balat mo, mainam na kumonsulta sa doktor o dermatologist. Ayan. So, yun lang guys na sana meron kayong natutunan at meron kayong mga idea na nakuha dito sa ating pinag-usapan ngayon. And thank you for watching, and I hope na nakapag-subscribe ka sa aking channel. Don't forget to like and share. Thank you. Bye-bye. It's me, Kuya Jay, and now you're watching here.